Magandang gabi po. Muli, ito po si Christine Montealto. Nag-aanyaya po sa inyo na samahan niyo po ako makinig sa ating magandang balita sa araw na ito. Ngayon po, ang ika-27 ng araw na ating paghahanda para sa Kwaresma. Kumusta po? Atin pong babasahin ngayon ang Mateo 26, versikulo 1 hanggang 46. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipo noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caifás. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay, ngunit sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkakagulo ang mga tao." Nasa Betanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na kitungin. Lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y kumakain. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Bakit inaksaya ang pabango?" tanong nila. Naipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang mga pinagbibilhan. Alam ito ni Jesus, kaya't sinabi niya, "Bakit ninyo minamasama ang ginawa niya? Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin, sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa ngapunong pari. "Ano po ang ibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?" tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa misa si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, "Tandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yon, di po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya
ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." Ang pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga Olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa gabing iyon, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 bisis mo akong ikakaila." Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, "Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila." Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng kaunti, nagpatirapa pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi po maaaring may alis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila, sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin, at yun din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpahinga? Dumating na ang oras ng Anak ng Tao ay ipagkanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na, narito na ang magtataksil sa akin." Dito po nagtatapos ang Ebanghelyo natin ngayon, ang magandang balita ng ating ayon kay Mateo ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang dakilang guro. Salamat po muli. Ito po si Christine Montialto. Ako po'y papasalamat muli sa inyo na sinamahan nyo ako palagi. Magninilay-nilay po tayo, magbalik loob po tayo sa Panginoon, na tayo'y
kanyang dinggin, lalong-lalo na sa panahon na ito na dadating ang Kwaresma. Tayo po'y magpababang loob. At dito po sa Bibliang ito ang daan para tayo mapalapit sa Kanya. Amen. Maraming salamat po muli. Magandang gabi po.